Sa mga sementeryo, may mga kwentong hindi sinasalaysay. May mga kaluluwang tahimik na nagpapahinga. At may mga nilalang na binabawi ang ninakaw sa kanila. Ngunit minsan, may isang taong naglakas loob na lampasan ang hangganan. Nilapastangan niya ang libingan, paulit-ulit, sa loob ng maraming taon. Lahat ng iyon, para sa isang madilim na dahilan. Ito ang kanyang kasalanan. Ito ang lihim na bumalot sa katahimikan ng San Bartolome. At ito ang kwento ng isang sepulturero na tinakasan ng sariling konsensya at tinugis ng mga patay. Si Mang Crispin ay isang tahimik na tao. Sa araw-araw, isa lamang siyang simpleng sepulturero, tagahukay ng libingan, tagabantay ng sementeryo. Kilala siya bilang masipag, tapat at walang sablay sa trabaho. Ngunit walang nakakaalam na sa loob ng 30 taong serbisyo, may isang kasalanan siyang paulit-ulit na ginagawa. Bago pa man siya naging sepulturero, nakilala na niya ang isang matandang albularyo. Ibinigay nito sa kanya ang isang mahiwagang bato na kung tawagin ay tagolelong. Isang berdeng bato na nakapaloob sa isang tansong palawit. Ayon sa matanda, ang sino mang magsuot nito ay hindi makikita ng mga espiritu. Hindi siya mararamdaman ng mga kaluluwang nagpapahinga. At dahil dito, walang makakapigil sa anumang ritual ng kanyang isasagawa. Sa unang tingin, tila walang kakaiba. Ngunit tuwing may bagong libing, tuwing lumubog ang araw at sumapit ang hating gabi, si Mang Crispin ay muling babalik sa sementeryo. Hindi para magdasal, hindi para magbigay galang, kundi para magnakaw. Hindi ng kayamanan, kundi ng isang bahagi ng katawan. Sa bawat bagong hukay, dala niya ang kanyang lampara at pala. Sa katahimikan ng gabi, isa-isang binubuksan ni Crispin ang mga libingan. Maingat, walang ingay, walang nakakakita. Kapag natagpuan niya ang kabaong, dahan-dahan niyang bubuksan ito. At doon niya kukunin ang isang partikular na buto, ang tuhod ng patay. Bakit tuhod? Dahil ayon sa lumang paniniwala ng mga albularyo, ang buto ng tuhod ang nagtataglay ng lakas ng paglakad ng kaluluwa. Isa itong susing espiritual. Kapag ginamit sa mahika, kaya nitong buksan ang daan sa pagitan ng mundo, ng mga buhay at ng mga patay. At kapag isinama sa isang ritual ng kapangyarihan, maaari nitong palakasin ang orasyon o maging sangkap sa mga sumpa. Hindi lang isa o dalawa ang kanyang kinuha. Sa loob ng mahigit 10 taon, dose-dosenang buto ng tuhod na ang kanyang naiuwi. Itinago niya ang mga ito sa isang lumang baol sa ilalim ng kanyang kama. Para kay Mang Crispin, ito ay kayamanan. Ngunit para sa mga kaluluwang kanyang pinagnasahan, ito ay isang paglapastangan. Hindi nagtagal, may natuklasan si Crispin ng malaking oportunidad. Sa modernong panahon, natutunan niyang gamitin ang internet. Gumawa siya ng isang peking pangalan, Bone Crafter 88. Sa ilalim ng alias na iyon, ibinebenta niya online ang mga butong nakukuha sa sementeryo. Bumibili sa kanya ang mga mangkukulam, mga mambabarang, at mga kolektor ng okultismo. Ang bawat pares ng buto ay umaabot ng libu-libong piso. At habang dumarami ang benta, lalo siyang nagiging sakim.
Hindi na siya nakontento sa isa o dalawang libingan kada buwan. Halos gabi-gabi na siyang bumabalik sa sementeryo. Parang wala ng takot, parang wala ng konsensya. Ang tuway-tuway ay parang nagbibigay sa kanya ng immortalidad. O marahil ay ilusyon lamang ito. Isang gabi, isang batang babae ang inilibing. Ang libing ay puno ng luha, dasal at bighati. Ngunit para kay Crispin, isa itong bagong oportunidad. Nang sumapit ang hating gabi, bumalik siya gaya ng nakasanayan. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Ang hangin ay malamig, mas mabigat kaysa dati. Ang paligid ay tahimik, tila walang buhay, kahit ang mga kuliglig ay nananahimik. Nang buksan niya ang kabaong, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang inaalis niya ang buto ng tuhod, bigla itong gumalaw sa kanyang kamay. At mula sa ilalim ng lupa, isang tinig ang kanyang narinig. Ibalik mo ako. Malamig, mababa, galit. Napaatras siya sa gulat. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa halip na umatras, pinilit niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Inuwi niya pa rin ang buto gaya ng dati. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng kanyang bangungot. Kinabukasan, tila may kakaiba sa kanyang buhay. Ang hangin ay malamig kahit tanghali. May mga anino siyang nakikita sa gilid ng kanyang paningin. Isang gabi, may mga yabag siyang naririnig sa pasilyo. Mga yabag na hindi kanya. Isa-isa, ang mga buto sa buol ay gumagalaw. May mga gumugulong sa sahig. May mga bumagsak sa mesa nang walang dahilan. At gabi-gabi, may mga boses siyang naririnig. Ibalik mo kami. Hindi pa tapos. Hindi mo kami pag-aari. Hindi siya makakatulog. Hindi siya makakain. Parang sinusundan siya kahit saan. Minsan, nagising siyang nasa gitna ng sementeryo. Hawak ang pala. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ilang araw ang lumipas, lalong lumala ang sitwasyon. Lalong dumadami ang mga yabag. Lalong lumalakas ang mga bulong. Parang mas marami na sila na nasa paligid. Hanggang isang gabi, biglang ang namatay ang ilaw ng kanyang bahay. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mga yapak. Mabagal, mabigat, papalapit. Isa-isang bumukas ang mga pinto. Isa-isang lumabas ang mga anino. Hanggang makita niya sila. Ang mga kaluluwang kanyang pinagnakawan. Ang unang bangkay na kanyang nilapastangan, nakatayo sa harap niya. Sunod ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa napalibutan siya ng dose-dosenang espiritu. Matagal ka na naming hinihintay, Crispin. Ang kanilang mga mata ay galit. Ang kanilang mga kamay ay parang yelo. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang isuot ang kanyang tagulelong. Ngunit nabasag ito sa kanyang palad. Wala na itong kapangyarihan. At sa huling sigaw ng kanyang boses, tinakpan siya ng mga patay at dinala sa dilim. Kinabukasan, hindi na nakita si Mang Crispin. Ang kanyang bahay ay wasak.
Ang kanyang mga damit ay nagkalat. At sa gitna ng sahig, nakakalat ang mga buto ng tuhod. Parang gumapang palabas ng baol. Sa tabi nito, nakalugmok ang basag na agimat ng tagulelong. Wala ng kapangyarihan, wala ng silbi. Simula noon, walang nangahaspang magnakaw sa sementeryo ng San Bartolome. Ang kwento ni Crispin ay naging babala sa lahat. May mga bagay na hindi dapat paglaruan. May mga bagay na hindi dapat pag-interesan. Ang kapahingahan ng patay ay sagrado. At sa oras na ito'y iyong lapastanganin, sila mismo ang babalik para bawiin ito. Ang kasakiman ay may hangganan. At ang agimat, gaano man kalakas, ay walang silbi laban sa galit ng mga kaluluwang nilapastangan. Huwag mong kalabanin ang mga patay, sapagkat minsan, sila ang mas may kakayahang maningil kaysa sa mga buhay. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.